Connor's POV. I told Bianca not to come with me. Panigurado kasi may mga katanungan ang mga pulis na tsak kung masasaktan siya sa ilan kong mga magiging kasagutan. Mr. Connor, we honor your presence here. We were very sorry at naabala pa namin ang oras ng isang tinitingalang taong gaya mo. Kung naimbitahan man namin kayo dahil ginagawa namin ang aming trabaho, may ilan lang kasi kaming katanungan na maaaring makatulong sa amin para maisarado na ang kasong ito. Hindi ko na patatagalin pa para makauwi rin kayo kaagad. Unang tanong, kamusta ang relasyon niyo ng dating asawa mo na si Dr. Dorothy? Tanong ng pulis sa akin. Nandito kami ngayon sa police station kasama ko ang aking abogado. According to the police, may ilan na silang mga katanungan at kapag nasagot ko, ay pauwi na rin naman daw nila ako. My thoughts and moods are not good, but I have to answer their questions. I take a deep breath before I answer. Okay, here we go. Dorothy and I are good. We separated but we used to be a good friends. Sagot ko habang nilalarong susi ng aking kotse. Okay, ayon sa'yo, ayos naman kayo. Kaya ba gabi-gabi kayo nagkikita ng oras ng gabi? Pwede mo bang sabihin kung anong ginagawa niyo at pinag-uusapan niyo? Tanong muli ng pulis. Do I have to answer that? Dito na ako napatingin sa pulis. Aksidenteng kinamatay ni Dorothy, kaya paano pati ginagawa namin ay kailangan niyo pang tanungin? Of course, tatanggihan kong ganong klase ng tanong dahil tanong pa lang hindi magandang pakinggan. Okay, pwede niyo pong hindi sagutin ang tanong na yun, pero itong kasunod na tanong ay kailangan niyo na pong sagutin. Tama po kayo, aksidente pong nangyari. Ang isang tinitignan lang po namin dito ay kung maaaring suicide ang nangyari. Nagdadalang tao po kasi si Dr. Dorothy. 2 months na pong pinagbubuntis niya. Pasensya na po kayo, pero maaari niyo po bang sabihin kung anong pinagtatalunan niyo noong gabi na yon? May nakapagsabing nakita kayo sa lugar na pinagka-aksidentehan ng dati niyong asawa. Sa CCTV, maliwanag po nakitang lumapit kayo sa sasakyan ni Dr. Dorothy. Pagkatapos ay umalis na. Now, kung okay pala kayo, bakit niyo po siya iniwan? Sasakyan niyo po ang hinahabol niya, kaya siya nabangga. Totally, naintindihan kong ibig pahiwatig ng pulis sa akin. Hindi niya lang ako madiretso kaya pinaikot-ikot niya lang ang tanong. Wala akong kasalanan sa pagkamatay ni Dorothy. It was just an accident. That night, nakipagkita siya sa akin dahil gusto niya makipagbalikan. Tumanggi ako dahil may asawa na akong tao. Hinahabol niya ako para pigilan. That's it. By the way, I don't know the father of her baby inside. Dorothy broke up with our marriage just because she cheats. Baka yung lalaki niya ama na pinagbubuntis niya. I don't know. I don't care. Dahil sa reaksyon na ipinakita ko ay nakumbinsi rin ng mga pulis. Okay po, pasensya na po kayo. Salamat po, maaari na po kayong umuwi. It's okay. Sana next time hindi na makaladkad ang pangalan ko sa pagkamatay ni Dorothy. I am a married person. Imagine kung sinama kong asawa ko. Sa tingin nyo, okay na marinig niyang ganyan mga klaseng tanong? I'm done with it. You better close this case. Umalis na kami ng abogado ko sa presinto at sumakay sa kanya-kanyang kotse. Sa kotse, hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit. Ganun na lang ako kaapektado nang malaman kong 2 buwan na palang pinagbubuntis ni Dorothy. Yung parang may kakaibang sakit ako naramdaman. Sobra-sobrang pagkagilting nararamdaman ko kaya naisip ko na puntahan si Dorothy sa ospital na pinagdalhan sa kanya upang humingi ng tawad. Kahit pa anong sabihin kasi may kasalanan din ako kung bakit siya namatay. Hinahabol niya ako dahil gusto niya mag-ayos kaming bagay na pinagkait ko sa kanya dahil sa sobrang galit. Hindi nagtagumpay si Connor na makapasok sa loob ng ospital dahil sa dami ng taong naroroon at gusto ring makita si Dorothy. Walang nagawa si Connor kung hindi bumalik sa kanyang sasakyan at doon nag-iiyak. May ilang taong nakakita kay Connor na iyak ng iyak dahil nalimutan niyang isarang kanyang bintana. Kawawa naman, for sure affected din siya sa pagkamatay ng ex-wife niya. Siguro mahal niya pa si Dr. Dorothy kaya ganyan siya makaiyak. Grabe, ramdam mo yung sakit? Oo nga, kaso kung mahal niya pa rin si Dr. Dorothy, bakit nagpakasal siya sa iba? Bakit hindi na lang sila nagbalikan? Tanong ng mga taong nakakita kay Connor. Actions speaks louder than words. Sa ipinapakita talaga ni Connor ngayon ay parang ito yung klase ng sakit na sinasabi noon ni Dorothy na hindi makakaya ni Connor kapag nawala siya. Ang sabi, asawa mo pa rin ang magiging karami mo at lalabasan na sama ng loob. In Connor's case, mas pinili niya makipagkita sa kaibigan niya si Wilbert at
Niyaya niya itong uminom. Talagang ibang Connor ang makikita mo ngayon. He looks very sad and guilty. Dinamayan naman siya ni Wilbert at pinakinggan ng hinaing dahil parang alam na ni Wilbert kung sinong babaeng iniiyakan niya. Bianca's POV. Abot-abot ang pag-aalala ko mula na umalis si Connor. Hanggang ngayon hindi ako mapakali. Balik-balik ako kakalakad. Ano oras na kasi wala pa rin ang asawa ko at kinakabahan na ako. Bakit ba kasi? Ano ba talagang nangyayari? Ano bang kinalaman niya sa pagkamatay ni Dorothy? Eto na yung sinasabi niyang matatahimik na kami. Hindi niya ito magagawa. Hindi ko alam kung paano ako makakapunta sa police station. Wala akong ibang mahinga ng tulong kung hindi si Warren lamang dahil siya lang may number sa akin. Tinext ko siya para magpasama sa police station at dali-dali naman siya dumating. Malungkot ang Warren na sumalubong sa akin kahit hindi niya sabihin ay alam kong nagluluksa siya sa pagkamatay ni Dorothy bilang matalik niya itong kaibigan. Ako rin naman, kahit nagaano pa kasama ang tingin ko kay Dorothy, ay never kong kinatuwa ang pagkamatay niya. Kahit naman ganun siya ay naging mabuti pa rin sa akin noon. Noong mga panahong humihiling ako sa Diyos na magpadala ng anghel, ay si Dr. Dorothy ginamit niya para makatulong sa akin. And it leads me to Connor. Somehow thankful ako sa kanya. Samantala, agad naman kami nakarating sa presinto ni Warren. Nananatiling tahimik pa rin siya habang ako ay panay ang tanong sa mga pulis kung nasaan bang asawa ko. Kanina pa siya nakauwi. Saglit na nga naging pagtatanong namin sa kanya. Sagot ng pulis sa akin. Siyempre, nakunot ang noo ko. Saglit lang. Kung ganun, nasaan ang asawa ko? Tanong ko. Napatingin ako kay Warren, ngunit umiling lang siya sa akin. So wala na pala dito si Connor. Saan kaya siya pwedeng pumunta ng ganitong gabi na? Hindi ako nagpabalik sa mansyon. I know this is too much pero nagpasama ko kay Warren na hanapin si Connor. It took an hour bago namin nalaman na umiinom pala sila ni Wilbert sa mga oras na to. Huling pakiusap ko kay Warren, ihatid niya kung saan umiinom ang dalawa. Sobrang bait ni Warren kaya kahit talatang wala siya sa mood, ay dinala niya ako doon sa isang exclusive bar na para lang sa mayayaman. Okay na ako dito, Warren. Maraming salamat sa iyo ha. Paalam ko dahil ilang oras ko na siyang naaabala. Isa pa'y baka magalit na naman si Connor sa akin kapag nalamang nagpasama ako kay Warren. Tumango lang si Warren at sumakay na sa kanyang sasakyan at umalis. Ako naman ay pumasok sa eksklusibong bar na yun na tinanap si Connor. Pagkapasok ko sa nasabing bar ay kaagad ko nang natanaw ang dalawa. Si Connor ay nakatalikod mula sa direksyon ko, si Wilbert lang ang nakikita ko sa akin. Mula sa kinatatayon ko'y nakita kong panay ang inom ni Connor. Halata sa kanyang bukod doon ay marami na siyang nainom base na rin sa hindi na niya makontrol ang kanyang ulo. Tila wala rin siyang paki dahil kinakalabit siya ni Wilbert pero hindi siya natitinag. Ibig lang namang ipaalam ni Wilbert ang aking presensya pero hinawi lang siya na lasing na si Connor. Bakit pa kalabit ka ng kalabit? Ayoko pang umuwi. Maglalasing ako ngayon dahil sobrang lungkot ko. Wala akong kwenta kaya deserve kong masaktan. Sabi ni Connor sa kainuman na tila hindi ko naman naintindihan kung para saan. As far as I remember, is we are okay already. Muli siyang kinalabit ni Wilbert para sawayin dahil naririnig ko mga sinasabi ni Connor. Kaya lang ay sinanyasan ko si Wilbert para wag maingay at hayaang si Connor na magkwento. Brad, bukas na lang. Lasing ka na eh. Baka hinihintay ka na ni Bianca. Baka nag-aalala na siya sa'yo. Sabi pa ni Wilbert. Dito ko na siya pinandilatan ng mata. Muli nagkwento si Connor. As his wife, curious ako kung ano ba yung sinasabi niyang matinding kalungkutan. Tumawa si Connor na nakakaloko. Yun ang naging tugon niya sa seryosong sinabi ni Wilbert. Brad, hindi kami tunay na kasal ni Bianca. Kasal-kasalan lang yun. Nanigas ako sa aking kinatatayuan sa aking narinig. Lasing si Connor at hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba yon. Of course, kahit joke yon, hindi magandang pakinggan yun. Lalo pat sinasabi niya sa ibang tao habang tumatawa pa. Even Wilbert can't get his joke. Brad, lasing ka na nga. Halika na, ihahatid na kita. Mahal na mahal mo si Bianca, hindi ba? Kaya paano naging peke ang kasal niyo? Wilbert tried to stop Connor from speaking. Knowing na naririnig kong lahat, Wilbert felt bad for me. Hindi ako lasing. Totoo yun. Hindi totoo ang kasal namin ni Bianca. Pinakasalan ko siya para saktan si Dorothy. Para gumanti sa panluloko niya sa akin. Si Bianca, simula pa lang alam ko nang bayad siya ni Dorothy na may kasunduan sila.
Buong akala nila paniwalang paniwala ako sa mga katarantaduhang pinaplano nila sa akin. Ang hindi nila alam ay mas matalino ako sa kanila. Alam kong tungkol sa 10 milyon kapalit ng pang-akit ni Bianca sa akin. That girl, nagpagamit siya sa pera. Halos ibigay niya lahat-lahat sa akin para lang sa pera. Ang akala niya naisahan niya ako. Ang hindi niya alam ay silang naisahan ko. Sinakyan kong trip nila at kunwari kumagat sa pain. Ginawa nila akong tanga para isipin kaagad nila ako napasakay. Of course, sino bang tatanggi sa isang Bianca? Maganda, sexy at inosente. In-enjoy ko lang ang bawat sandaling ginagamit ko siya. Lalaki ako eh, aaminin ko. Masarap talaga siya. Nakakabaliw ang isang tulad niya. Pero hindi totoong minahal ko siya. Ginamit ko lang siya habang nangangailangan ako. Until I found out na babalik si Dorothy. Akala ko rin nung una totoong may sakit siya. Kaya nag-alala ko't pinuntahan siya sa ibang bansa. Umiyak ako ng todo at doon ko rin nalamang nagpapanggap lang si Dorothy. Way niya yun para kaawaan ko siya para bumalik ako sa kanya. Okay na sana eh, kaso lang nalaman ko na gusto niyang bumalik dahil hindi nag-click ang relasyon nila ng lalaki niya. Kaya naisip kong gantihan siya at pasakitan ng loob niya. Kaya kahit pangit tingnan, hinayaan ko siyang tumira sa mansyon kasama si Bianca. Doon ko pinalasap sa kanya ang sakit na ginawa niya sa akin. Pinagseselos ko siya sa pamamagitan ni Bianca. Pag-amin ni Connor sabay lagok muli ng alak. No, hindi totoo yan. Reaksyon ni Wilbert sa mga pag-amin ni Connor. Just like Wilbert, hindi din ako makapaniwala sa aking mga narinig. Gustong-gusto ko nang lisanin ang lugar na to. Kaso lang, nagstay pa rin ako kahit na hindi na ako makahinga sa sobrang sakit. If these are true, ako ngayon naisahan dito. For me to believe na totoong si Connor sa nararamdaman niya sa akin. Kalokohan. It's up to you kung hindi ka maniniwala. Totoo yun. Alam kong walang sakit si Dorothy. Palusot lang yung dying wish niya kaya sinakyan ko lang. Hiniling niya na samahan ko siya gabi-gabi. Pues, higit pa doon ang nagawa namin. He seduces me at naging marupok ako. Kaya hindi na mabilang sa daliri ko kung ilang beses na may nangyari sa amin. Ginamit ko sa kama si Dorothy while hurting her with the help of Bianca. I feel so satisfied with that. Nasasakan ko siya habang in return napapaligaya niya ako. Napatakip ako ng bibig, pinipigilan kong makagawa ng ingay ang aking pag-iyak. Dito ko na masasabing totoo ang lahat ng sinasabi ni Connor. Ang mga sinabi niya mga bagay na hinala ko lang noon. So totoo pala, habang naawa ko kay Dorothy that time, ay pinagtatawanan niya lang pala ko dahil may nangyayari sa kanila ni Connor. Kaya ako naglalasing ngayon. Yun ay dahil pakaramdam ko na buo ang ginawa namin. 2 months pregnant si Dorothy at kung susumahin, posibleng ako ang ama. Ang walang kwentang ama niya na sana, buti na lang at hindi niya ako nakilala. This was enough for me. Sobra-sobra nang nalaman ko para magising ako sa kahibangan na ako lang itong naniwala sa isang kalokohan na pag-ibig ni Connor. Tugma ang lahat ng sinasabi niya kaya para magstay. I walk out with so much tears in my eyes. From what she heard, Bianca didn't even have the strength to walk away. Every step she took out of the bar felt like his leg weighed 10 kilos. It hurts. Yes, it hurts. The feeling that you have lived to lie, but you have come to believe that lie can also come true. Tunay yung mapagbiruan tadhana para kay Bianca. She gave all to Connor and in return, itong napala niya. All this time, naniwala siya na talagang mahal siya ni Connor to the point na pinakasalan siya nito. Yun pala'y ginawa lang ni Connor lahat para pasakitan si Dorothy. Ngayon na nagsisingkin sa kanya ang lahat. Kaya pala ganun na lang naging madali kay Connor na patirahin sila sa iisang bubong. Kaya pala ganun na lang hinala niya kapag natutulog to sa kwarto ni Dorothy. Yun pala'y may nangyayari sa dalawa habang siya'y payapang natutulog. Pinagsabay sila ni Connor. Salitan sila sa oras nito tang masakit pa kay Bianca. Ay nakala niya siya lang ang ginugusto nito. The fact na may namamagitan kila Connor at Dorothy gabi-gabi ay posibleng nga may nabuo. Ngayon niya napagtantong hanggang sa huli ginagamit lang siya ni Connor dahil ganun na lang ang naging iyak nito sa pagkamatay ni Dorothy. Ang mga naging pag-amin nito na hinayaan ng Diyos na maliwanag niyang marinig upang magising siya sa katotohanan na tapos na ang pagiging mistress for hired niya. Ang iyak ni Bianca habang hindi malaman ang direksyon tatahakin. Feeling niya blankong paligid niya kaya wala sa linyang inaapakan niya. Puno-puno ng luhang mga mata niya.
Hindi maipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya. Wasak na wasak si Bianca at durog na durog sa nangyari. Connor and Dorothy both used her. Naiipit lang siya sa problemang mag-asawa, pero bakit kailangan niya masaktan ng ganito? In the first place, hindi niya ginustong pumasok sa mundo ni Connor. Nangyari lang na kinailangan niya ng malaking pera, kaya napilitan siyang kumapit sa patalim. Samantala, biglang bumuhos ang malakas na ulan, ngunit hindi man lang natinag si Bianca. Para siyang nawala sa sarili at paulit-ulit na sinasambit ang mga salitang, "Paano mo ito nagawa sa akin, Connor?" Nakakaawa siya dahil hindi siya naging handa sa ganitong pangyayari. Just like Cinderella. 12:00 na ng gabi sa story at kailangan na niyang lumisan sa mundo ni Connor na tanging kagandahan lang niya ang mahalaga. Maliwanag niya narinig mula rito na hindi siya nito mahal at kahit kailan ay hindi siya nito magagawang mahalin dahil sa simula't simula pa lang ng kwento ay alam na pala ni Connor ang tungkol sa kasunduan nila ni Dorothy. Sa sobrang sakit at bigat na kalooban ni Bianca ay bigla na lang siyang nag-shutdown. Kusang nanghinang kanyang mga tuhod at nawalan siya ng malay. Mabuti na lamang bago siya tumumba sa basang sahig ay may kamay na sumupos sa kanya. "Shit, you're too hot. You're sick, Bianca." Saad dito habang sapu-sapu ang dalaga. It's Warren. Siyang lalaking dumating para tulungan si Bianca. Honestly, hindi naman umalis si Warren nung inakalan ni Bianca ang hinatid lamang siya nito. Hindi umuwi si Warren. Sinigurado niya munang okay ang magiging pagkikita ni Bianca at Connor bago siya umuwi. Kaya nang makita niyang lumbas si Bianca ng iyak na iyak ay kaagad niya itong sinundan. Warren's POV. Sabi na nga ba't may problema? Nagpasama si Bianca sa akin sa presinto dahil alalang-alala siya sa kanyang asawa. I don't know what's going on pero sa tingin ko dahil yun sa pagkamatay ni Dorothy. The news shocked me. Dorothy and I are good friends at kausap ko pa siya kagabi. She's with Connor and I don't really know what happened. Gusto kong malaman ang totoong nangyari at the same time ay gusto kong magkaalamanan na. Hindi ako umalis matapos kong ihatid si Bianca sa bar kung nasaan si Connor. Alam ko kasing may malit curious ako kung ano yon. Gusto ko sanang pumasok sa loob ng bar, kaso baka hindi ko mapigilan na sarili ko kung ano pang magawa ko kay Connor. Gusto kong malaman ang nangyari sa kanila ni Dorothy kagabi at bakit nauwi ito sa aksidente. Sobrang naiinis ako dahil hindi nakikita ni Connor ang mga taong nagmamahal sa kanya. Si Dorothy, hindi naman ito aasang magkakabalikan sila kung hindi niya ito binigyan ng rason para magbalikan sila. Kung hindi niya sana ito pinakitaan ng motibo, ay hindi sana gugustuhin ni Dorothy magpakatangat mabaliw sa pag-ibig niya kay Connor. As a man, alam kong gusto ring balikan ni Connor si Dorothy pero ayaw niya lang matapakan ang pagkalalaki niya. That is why he doesn't break up with Bianca. Ngayon, mukhang ganun din pala siya kay Bianca. Lumabas mula sa club si Bianca ng iyak ng iyak. Hindi ko mawari kung anong nangyari sa loob pero base sa nakikita ko ngayon ay mukha silang nagtalo o nag-away. Ramdam ko sakit sa pag-iyak ni Bianca. Bianca, ano nangyari? Bianca, sigaw ko habang sinusundan si Bianca. Sigaw yun pero tila wala siyang naririnig. Ayoko nakikita siyang ganito dahil nadudurog ang puso ko. Gusto ko'y palagi siya nakangiti kapag tinitingnan ko siya mula sa malayo pero ngayon hindi ko nagugustuhan ng Bianca nakikita ko. Bianca! Bumaba na ako ng sasakyan na makita kong umuulan at hindi man lang natitinag si Bianca. Dali-dali kong hinubad ang suot kong jacket at lumapit sa kanya. Hindi ko napaghanda ng bigla niyang pagkabuwal basta't automatic kong nasa lukos siya sa aking mga bisig. Bakit ba kasi siya yung minahal mo? Hindi kanya mahal. Hindi kanya mahal, Bianca. Si Dorothy ang mahal niya. Kung alam ko lang, Bianca, niloloko ka lang ng asawa mo. Kung alam ko lang na magkakaganito sana, noon pa kita inagaw sa kanya. Sa mga oras na ito, ay kagad ko siyang isinakay sa kotse ko at tinuyo ang basa niyang katawan. Malakas ang buhos ng ulan kaya pinasya kong wag na munang paandarin ng sasakyan. Niyakap kong giniginaw niyang katawan at hiniling na sana ay huminto ang orasan. I badly want to be with her as much as I want but I can't. Alam kong pagkagising niya ay mukha pa rin ni Connor ang hahanapin niya. Si Bianca na lang talagang hinihintay ko. Sana dumating na yung araw na malaman niya ang totoo. Ang katotohanan na niloloko siya ni Connor. And if that time comes, nakahanda ko siyang saluhin. Sa ngayon, tama na muna sa akin nakasama ko si Bianca kahit na sandali. Kailangan ko na siyang ihatid sa bahay nila ni Connor dahil kailangan ng katawan niya ng pahinga. May sakit siya at kahit na gustuhin ko mang alagaan siya, ay hindi ako yung taong makakapagbigay sa kanya ng comfort.
Kahit na obvious namang si Connor ang dahilan ng kanyang pag-iyak ngayon, ay alam ko si Connor din ang makakapagpatahan sa kanya. Hindi pa panahon sa ngayon ang pagpasok ko sa buhay ni Bianca, pero nararamdaman ko nang malapit na. Time is the ultimate truth teller. If Connors failed to love Bianca, palagi lang ako nandito. Ang tunay na nagmamahal ay mapagbigay at hindi mapaghangad. Hinatid ko si Bianca sa misyon at pinaubaya siya sa mga sumalubong sa aming katulong. Binuhat ko si Bianca hanggang sa kwarto nila ni Connor at iniwanan na siya sa mga pangangalaga ng katulong. May sakit siya. Alagaan niyo siyang mabuti. Huwag niyo siyang iiwan hanggat wala pa si Connor. Mahigpit na bilin ko sa kanila. Speaking of Connor, lasing na lasing si Connor na umuwi sa mansyon. Totally wasted. Susuray-suray siyang pumasok ng kwarto at doon ay nadatnan niya si Bianca payapang natutulog. Napangiti siya na makita ito't pinuri pang kagandahan nito kahit na natutulog. Walang alam si Connor sa nangyari kanina. Ang mga sinabi niya tungkol sa totoong nalalaman at nararamdaman niya. Wala siyang kaalam-alam na alam na ni Bianca ang lahat-lahat at balak na nitong iwanan siya. Tinabihan ni Connor si Bianca at niyakap na mahigpit. Inamoy-amoy nito ang laing ni Bianca at pagkatapos ay agad siya nakaramdam ng init. Umuulan at napakalamig na panahon. Agad tinawag ng laman si Connor kaya mabilis siya naghubad at pinaibabawan si Bianca. Kahit kailan talaga, the best ka. Niromasa ni Connor si Bianca at pilit niyang ginigising ito sa pamamagitan ng kanyang ginagawa. Hindi magising-gising si Bianca. Pero init na si Connor kaya dala ng kalasingan. Kahit tulog ito'y pinasok niya pa rin ang kanyang kahabaan. For him, he owned her. Sarap na sarap si Connor habang ginagamit si Bianca ay walang kamalay-malay. Walang kaalam-alam si Bianca na tadtada na pulang markang kanyang leeg, dibdib at tiyan. Resulta yun ang nasarapan si Connor. Nakaraos si Connor nang hindi nagigising si Bianca. Natulog siya nang walang saplot ang kanilang mga katawan na magkayakap. Ikaw na lang meron ako, Bianca. Huwag mo kong iiwan, ha? Anong gagawin ni Bianca ngayong alam na niya ang ginawang panggagamit at panluloko sa kanya ni Connor? Magawa pa kaya niyang mahalin at pagkatiwalaan ng lalaking sobrang nanakit sa kanya? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.